Mayo 2018, isang ordinaryong gabi sa barangay Pinagkawitan, Lipa, Batangas. Walang nakakaalam na ilang minuto na lang, may isang trahedyang magaganap. Si Danilo Henson, isang overseas Filipino worker na halos 3 dekada nang nagtrabaho sa Riyadh, ay kararating lang mula sa abroad. Sa di kalayuan, may 2 lalaki ang tahimik na nagmamatsyag. Hindi nagtagal, isa sa kanila ay naglakad patungo sa direksyon ni Danilo at bigla na lang umalingaw-ngaw ang 2 putok ng baril. Sino ang pumaslang sa isang lalaki na walang kaaway sa araw pa mismo ng pag-uwi nito sa Pilipinas? Si Danilo Henson ay isang byudo at 3 dekada nang nagtatrabaho sa Saudi Arabia para sa kanyang mga kapatid na sina Raymond at Soledad. Utang na loob nila ang buhay na naibigay sa kanila ni Danilo. Dahil kay Danilo, naranasan din magtrabaho sa ibang bansa ni Soledad, isang cleaner sa ospital sa Riyadh. Doon niya nakilala si Janet Kapalad, 38 taong gulang, isang nurse ayon sa mga nakakilala sa kanya. Kalaunan, naging malapit sina Danilo at Janet. Sa una, hindi pa alam ni Raymond at Soledad ang relasyon na pinasukan ng kanilang kuya na si Danilo. Magkasama sa iisang kwarto sina Soledad at Janet Kapalad, isang setup na karaniwan sa maraming OFW. Sa mahabang panahon, nakita ni Soledad ang pagiging malapit ni Janet sa isa pang lalaki. Siya si Roel Goyco, 38 anyos, nagtatrabaho bilang driver sa isang pribadong kumpanya doon din sa Riyadh. Kaibigan lamang, ito raw ang pakilala ni Janet kay Roel. Pero iba talaga ang pakiramdam ni Soledad. Napansin ni Soledad na tuwing day off ni Roel, doon siya dumidiretso sa bahay na tinitirhan nila ni Janet Kapalad. Nagtataka rin ito na kung bakit laging magka-video call ang dalawa halos buong araw. Higit pa rito, ang lalaki katabing matulog ni Janet sa iisang kama. Binalaan ni Soledad ang kanyang kuya, ngunit hindi siya pinakinggan nito. Hindi nakala ni Soledad na dito magsisimulang isang malaking gulo. Ang pag-uusap na yon nakarating kay Janet. Hoy Soledad, ano ba yung pinagsasabi mo sa kuya mo tungkol sa akin? Bakit? Totoo naman, di ba? Magkatabi kayo ni Roel matulog. Anong masama doon? Magkaibigan lang kami? Bakit nagkakalat ka ng chismis? Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy na ipinagsawalang bahala ni Danilo ang mga narinig sa kapatid. Kaya mula nooy, di na raw siya nakialam pa. Walang kamalay-malay si Soledad na ang relasyon pala ng kanyang kuya at ni Janet ay mauuwi sa malagim na trahedya. Unang linggo ng Mayo 2018, umuwi ng Pilipinas si Roel. Makalipas ang 2 linggo, sumunod din sina Danilo at Janet. Sinalubong sila ng anak ni Janet, 18 taong gulang. Kasama din si Roel, na siya pang nagmaneho ng van na pagmamayari ni Danilo. Bandang alas 8 ng gabi, nakarating sila sa bahay ni Janet sa Purok 1, Barangay Pinagkawitan, Lipa, Batangas. Pinauna na ni Danilo sina Janet sa loob ng bahay, habang siya ay nagpaiwan muna sa labas. Hindi niya alam, may 2 matang nakamasid. At ilang saglit pa, ang isa ay lumakad patungo sa direksyon ni Danilo hanggang sa umalingaw-ngaw ang 2 magkasunod na putok ng baril. Matapos noon ay agad ding tumakas ang gunman. Si Danilo Henson ay binaril ng pataydor sa ulo ng hindi pa nakikilalang hitman. Pero sa investigasyon, matutuklasang mas mabigat pa ang pagiging traidor ng mga taong nagsabwatan sa krimen. 30 minuto matapos ang insidente, agad rumisponde ang Lipa City Police. Ang grupo ni Superintendent Roderick Tonga ang humawak ng kaso. Sa crime scene may mga nakitang basyo ng bala. Makakatulong ito upang malaman ang ginamit na baril ng hitman. Ngunit bukod dito, wala nang iba pang naging lead ang mga pulis. Dahil dito, inimbitahan sa presinto ang mga taong posibleng maging testigo, sina Roel at Janet.
Noong nagsisimulang magtanong ang mga pulis, nagtaka ang mga ito sa magkakaibang sagot ng dalawa na tila hindi nagtutugma. Kaya imbes na maging testigo, ang mga pulis ay nagsimulang maghinala. Para malaman kung tama ba ang hinala na ito, may naisip na paraan sina Superintendent Roderick Tonga. Hiningi niya ang cellphone ni na Janet at Roel, gayon din ang cellphone ng biktima na nooy hawak din ni Janet. At doon nabasa ng mga pulis ang palitan ng text ng dalawa. Dito nabunyag ang lihim na relasyon. 2 taon na pala sila magkasintahan at higit pa roon ay mga mensahe din na nag-uugnay sa isang plano ng pagpatay. Kung tunay ang pag-ibig, bakit hindi na lang iniwan si Danilo? Ayon sa pamilya, hindi lang selos ang motibo, kundi kasakiman sa ari-arian at perang may iwan ni Danilo. Sa sobrang bait niya, wala siyang kaaway, bakit siya pinatay? Napakasakit sa amin. Isang testigo ang lumutang sa presinto, si Peter John Galoy, isang tricycle driver. Pasado alas 8 ng gabi, 17 ng Mayo 2018, nakita niyang may kausap si Roel na 2 lalaki. 2 araw ang lumipas, muli siyang naghatid ng pasahero malapit kina Janet at doon na niya narinig ang 2 magkasunod na putok ng baril. Siya ay napahinto, takot na baka matamaan siya ng bala. Ang gunman dumaan mismo sa tabi niya habang ito'y tumatakbo para tumakas. Sa presinto, positibong naituro ng tricycle driver na ang gunman ay ang parehong tao na nakita niyang kausap ni Roel 2 araw bago ang krimen. Matapos ang investigasyon, kinasuhan ng murder sina Janet Kapalad at Roel Guico. Para sa pamilya ni Danilo, walang kapatawaran ang nangyari. Hindi daw sila titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya.